Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 51. Ang naiwang bakas. Tahimik ang lugar. Sobrang tahimik. Dahan-daang bumaba si Don Ricardo mula sa sasakyan. Kasunod niya sina Miguel, ang tatlong kalasag, at ilang armadong tauhan. Nakatutok ang mga baril, handang sumugod, pero walang kalaban na sumalubong sa kanila. Walang sigawan, walang putok ng baril, walang bakas ng labanan. Tanging ang malamig na hangin at ang hamkag na pasilyo ang bumati sa kanila. Lumapit si Ulap sa pinto na winasak kanina. May mga bakas ng dugo sa sahig, tuyo na. May mga yapak na papalayo. Huli tayo, mahinang wika ni Bato, mahigpit ang kamao. Tumingin si Miguel sa paligid, ramdam ang paninikip ng dibdib. Parang may kulang, parang may nawala. Napatingin si Don Ricardo sa madilim na pasilyo kung saan huling nakita ang kanyang anak. Hanapin ang bakas, malamig na utos niya. Hindi sila lalayo ng walang plano. Sa malayo, umalangaw-ngaw ang tunog ng hangin na dumadaan sa sirang bakal na pinto. Parang huling paalala na nauna na ang kaaway, at may bitbit silang bihag. Lumuhod si Kidlat sa gilid ng pasilyo. Pinagmasdan niya ang sahig na may tuyong dugo at mga bakas ng paa na papalayo sa madilim na lagusan. May sugatan, sabi niya. Isa, malalim ang tama. Lumapit si Miguel. Nakita niya ang isang punit na tela, itim na hoodie. Kilalang-kilala niya ang telang iyon. Napahigpit ang kanyang panga. Kay Lucas yan, bulong niya. Biglang tumahimik ang paligid. Napatingin si Don Ricardo kay Miguel. Sa unang pagkakataon, may bahid ng kaba ang kanyang tinig. Buhay pa ba? Sinipat ni Ulap ang bakas. May dugo, pero tuloy-tuloy ang galaw. Ibig sabihin, nakalakad pa siya. Hindi siya basta iniwan dito. May nakita si Bato na maliit na marka sa pader, isang simpleng guhit na parang palatandaan. May iniwang senadoryas, wika niya. Mukhang sinadya. Napatingin si Miguel sa marka. Kilala niya ang simbolong iyon. Isa iyong simpleng tanda na ginagamit ng mga anino kapag may banta. Buhay pa, pero delikado. Hindi siya sumuko, mariing sabi ni Miguel. Buhay pa ang anak ko. Tumingin si Don Ricardo sa madilim na lagusan na tinahak ng bakas. Kung buhay pa ang anino, mas lalo nilang pahihirapan ang liwanag. Humigpit ang kanyang kamao. Maghiwa-hiwalay. Hanapin ang ruta. Hindi pa tapos ang laban. Nakarating ang grupo ni Don Ricardo sa malaking bulwagan sa ilalim ng gusali. Tahimik ang paligid, walang putok, walang yabag, walang tao. Parang iniwan ang lugar sa pagmamadali. Dito galing ang mga galaw, sabi ng isa sa mga tauhan. Biglang sumigaw ang isa pa mula sa kabilang pinto. May control room dito. Agad silang pumasok. Nakasindi pa ang mga ilaw. Bukas ang mga monitor. May mga upuan na nakabukas ang drawer, may iniwang mga tasa ng kape, parang may mga tao rito ilang minuto lang ang nakalipas. Lumapit si Miguel sa wall of screens. Sa isang monitor, malinaw na makikita ang isang silid. Madilim, makitid, at sa gitna nito, si Lucas. Mag-isa, nakaupo sa sahig. Duguan ang balikat. Bahagyang yumuyuko ang ulo, pilit humihinga. Napahigpit ang hawak ni Miguel sa gilid ng mesa. Lucas. Napatigil si Don Ricardo sa tabi niya. Iniwan nila ang anino. Sumilip si Ulap sa iba pang monitor. May ibang feed, pero patay na ang signal. Inilipat na nila ang bihag. Napasinghap si Bato. Si Althea, wala na rito. Tahimik ang silid. Ramdam ang bigat ng katotohanan. Tumingin si Don Ricardo sa monitor kung saan si Lucas ang nakikita. Ginawa nila siyang pain. Tumango si Miguel, mabigat ang tinig. Hindi lang pain. Sinadya nilang buhayin siya, para mas masaktan. Biglang kumurap ang monitor. May sandaling nagkaroon ng static. Parang may nagmamasid sa kanila mula sa kabilang dulo.
Tahimik na gumalaw ang grupo ni Don Ricardo sa madidilim na pasilyo. Ang tanging gabay nila, ang mga patak ng dugo sa sahig. Dito siya dumaan, bulong ni Ulap, nakatingin sa pulang bakas na humahaba sa madilim na koridor. Mas humigpit ang panga ni Miguel habang sinusundan ang mga bakas. Hindi nila tinapos, sinadya nilang iwan ang daan. Palalim ng palalim ang pasilyo. Mas kumikipot ang daan, mas bumibigat ang hangin. Hanggang sa marating nila ang isang bakal na pinto, gasgas, may bahid ng dugo sa hawakan. Tumigil si Don Ricardo. Bukas, maingat na itinulak ng isa sa mga tauhan ang pinto. Isang madilim na silid ang bumungad sa kanila. Sa gitna, nakaupo sa sahig, nakasandaw sa pader. Si Lucas. Duguan. Mapatla. Pilit na nakamulat ang mga mata. Lucas. Sigaw ni Miguel, agad lumapit at lumuhod sa harap ng anak. Bahagyang gumalaw si Lucas. Mahina ang boses. Patawad, nabigo ako, hindi ko siya nailigtas. Napahigpit ang kamao ni Don Ricardo. Nasaan siya? Tumingin si Lucas sa kanila, may sakit ngunit malinaw ang tingin. Kinuha nila si Althea, tumahimik ang lahat, at sa katahimikang iyon, mas lalong naging malinaw. Hindi pa tapos ang laban. Mahinang gumalaw si Lucas sa loob ng silid. Masakit ang buong katawan niya. Pilit niyang inabot ang bulsa ng hoodie at inilabas ang isang maliit na device. Huminga siya ng malalim. May ginawa ako bago nila ilayo si Althea, mahina niyang sabi. Tumingin sa kanya sina Don Ricardo at Miguel. Nilagyan ko ng tracking device ang suot niya, dugtong ni Lucas. Kahit saan nila dalhin si Althea, kaya nating sundan. Sandaling natahimik ang silid. Napatingin si Miguel kay Lucas, halo ang gulat at pag-aalala sa mga mata niya. Magaling ang ginawa mo anak. Tumango si Lucas, bahagya. Lumapit si Don Ricardo. Matigas ang tinig, pero ramdam ang tensyon. Tapos na ang papel mo sa habol na ito, wika niya. Hindi ka pa handa. Magpagaling ka muna. Sumalubong ang tingin ni Lucas kay Don Ricardo, may pagtutol, pero wala na siyang lakas para makipagtalo. Pagkatapos, humarap si Don Ricardo sa tatlong lalaking nasa likuran. Ulap, bato, kidlat, tumindig ang tatlo. Kayo ang susunod, utos ni Don Ricardo. Sundan nyo ang signal. Huwag kayong magpapakita. At kapag nahanap nyo ang pinagtatagwan nila, mag-report agad. Sabay-sabay na tumango ang tatlong kalasag. Sa gilid ng silid, mahigpit na kinuyam ni Miguel ang kamao. Alam niyang kahit sinabing tapos na ang misyon ni Lucas, hindi pa tapos ang laban ng anak niya. Hindi na nag-aksaya ng oras ang tatlong kalasag. Tahimik na umalis sina Ulap, Batu, at Kidlat sa pasilyo, dala ang maliit na device na kumikislap, ang signal ng tracking kay Althea. Habang papalayo sila, unti-unting nilalamon ng dilim ang kanilang mga anino. Simula na to, bulong ni Ulap. Walang palya, sagot ni Kidlat. Tahimik lang si Bato, ngunit ramdam ang bigat ng paparating na laban. Sa kabilang dulo ng pasilyo, humarap si Don Ricardo sa kanyang mga tauhan. Babalik tayo sa mansyon, mariin niyang utos. Maghahanda tayo, hindi ito matatapos sa isang salakay. Tumango ang mga tauhan at mabilis na kumilos. Samantala, inilalayan ni Miguel si Lucas palabas ng gusali. Halos hindi na makatayo ang binata, duguan, hinggailan, at pilit na nagpupumiglas sa sakit. Sandali lang, mahinang sabi ni Miguel. Hindi ka na makakatulong kung babagsak ka dito. Ipinuwesto niya si Lucas sa sasakyan. Habang umaandar ang kotse patungo sa ospital, napatingin si Lucas sa bintana. Sa dilim ng gabi, ang tanging nasa isip niya. Si Althea, mahina niyang ibinulong. Maghintay ka lang, susundan ka namin. Tahimik na minaneho ni Miguel ang sasakyan. Sa loob-loob niya, hindi lang katawan ni Lucas ang sugatan. Pati ang puso nitong unti-unti nang nahahatak sa gyerang hindi niya pinili. Tahimik ang silid ng ospital. Nakahiga si Lucas sa kama, balot ng benda ang ilang sugat sa braso at tagiliran.
Mabagal ang paghinga niya, hindi tulog ng mahimbing, kundi pahinga ng isang pagod na katawan. Dahan-daang bumukas ang pinto. Pumasok si Nicole. Nang makita niya ang kalagayan ni Lucas, agad siyang napahinto. Parang may humigpit sa dibdib niya. Lucas, mahinang bulong niya. Lumapit siya sa kama at tumingin sa mga benda sa katawan ng kaibigan. Bakit ka umabot sa ganito? Nanginginig ang boses. Nasaan si Althea? Walang sagot si Lucas. Nakapikit pa rin, bahagyang gumagalaw ang dibdib sa bawat paghinga. Umupo si Nicole sa gilid ng kama. Hindi niya napigilan ang pag-agos ng luha. Hindi ka ganyan dati, mahina niyang sabi. Palagi kang tahimik pero hindi ka palaging sugatan. Pinunasan niya ang mga mata. Kung may magagawa lang sana ako. Kung pwede lang sana akong sumama sa'yo. Saglit na humigpit ang kamay ni Lucas, isang maliit na galaw, pero sapat para mapansin ni Nicole. Napatingin siya agad. Lucas, rinig mo ba ako? Bahagyang damilat ang mga mata ni Lucas. Mahina ang boses. Si Althea, ayos lang ba siya? Doon tuluyang napaiyak si Nicole. Hindi ko alam, sagot niya. Pero hahanapin ka niya. At hahanapin din natin siya. Mahina siyang ngumiti kahit puno ng takot ang puso. Hindi ka nag-iisa, Lucas. Kahit anong mangyari, tahimik ang silid, tanging tunog ng makina ang maririnig. Ngunit sa katahimikang iyon, malinaw na hindi na simpleng kaibigan lang ang pinapahalagahan ni Nicole. May takot, may pangamba, at may pag-asang kahit sugatan ng anino. Hindi pa tapos ang laban. Tahimik pa rin ang silid ng ospital. Malamig ang ilaw. Mabagal ang tibok ng oras. Nakatayo si Nicole sa tabi ng kama ni Lucas. Kita sa mukha niya ang pagod, puyat, takot, at pag-aalala. Pero sa kabila ng lahat, may munting ngiti. Masaya ako, mahina niyang sabi. Naligtas ka. Tumingin si Lucas sa kanya. May bakas pa rin ng sakit sa mga mata niya, pero pilit siyang ngumiti. Saglit na naglakas loob si Nicole. Kapag magaling ka na, pwede ba akong sumama sa'yo? Para iligtas si Althea, halos pakiusap ang tono. Hindi na niya pinigilan ang emosyon. Natatakot ako, aminado siya. Pero mas natatakot akong wala akong ginagawa habang nawawala siya. Tahimik si Lucas sandali. Ramdam niya ang bigat ng pangungusap. Hindi, mahina niyang sagot. Hindi kita isasama sa ganon. Bumagsak ang balikat ni Nicole. Ngunit agad siyang sinundan ni Lucas. Pero, huwag kang mag-alala. Ibabalik ko si Althea ng ligtas. Diretso ang tingin niya. Pangako. Napahigpit ang hawak ni Nicole sa bag na dala niya. Sa wakas, bahagyang gamaan ang dibdib niya. Salamat. Maghihintay ako. Dahan-dahan siyang tumalikod palabas ng silid. Habang naglalakad sa pasilyo ng ospital, dala niya ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Pag-asa. Sa labas ng pinto, huminto siya saglit. Sumulyap pabalik sa silid ni Lucas. Bumalik kayo, pareho, bulong niya. Tahimik ang mansyon, pero mabigat ang hangin. Sa maluwang na opisina, nakatayo si Miguel sa harap ng mesa ni Don Ricardo. Halatang hindi mapakali ang ama ni Lucas. Don Ricardo, seryosong wika ni Miguel. Bakit hindi natin sila hinabol agad? Hindi pa sila nakakalayo, dugtong niya. May pagkakataon tayong habulin ang Rosa Negra ngayon din. Bawat minutong lumilipas, mas lalo silang nakakakuha ng distansya. Dahan-daang tumayo si Don Ricardo mula sa kanyang upuan. Hindi galit ang mukha niya, kalmado, pero mabigat. Alam ko, sagot niya. Pero hindi lahat ng laban, hinahabol sa init ng ulo. Lumapit siya sa bintana, minasdan ang madilim na hardin ng mansyon. Kung hinabol natin sila ng walang plano, maaaring mas malaki ang mawawala sa atin kaysa sa makukuha. Tumingin siya kay Miguel. Dinala nila si Althea, ibig sabihin, hindi pa nila tinatapos ang laro. Napahigpit ang kamao ni Miguel. Pero si Lucas, halos mamatay na ang anak ko doon. Tahimik saglit ang silid. Hindi ko isinasantabi ang anak mo, wika ni Don Ricardo. Pero kung magkamali tayo ng galaw, baka pareho silang mawala. Ang anak mo, at ang anak ko.
Lumalim ang tingin ni Don Ricardo. Pinadala ko na ang 3 kalasag. Hindi para umatake, kundi para magmasid. Kapag natunton na natin ang tunay nilang pugad, doon tayo gagalaw. 1 beses lang dapat ang pagsugod. At dapat, wala nang makakatakas. Napayuko si Miguel. Naiintindihan ko po, mahina niyang sagot. Pero kung may mangyari kay Althea, sumabat si Don Ricardo, hindi ko hahayaang mangyari yun. Hindi pa tapos ang laban. Tahimik silang dalawa. Sa labas ng mansyon, tila mas lalong kumapal ang dilim. Hudyat na ang susunod na galaw ay mas mapanganib. Tahimik ang pasilyo ng ospital. Mahina ang ilaw. Amoy gamot at katahimikan. Dahan-daang pumasok si Miguel sa silid. Nakahiga si Lucas, may benda sa mga sugat, mapotla ang mukha, pero gising na ang mga mata. Saglit silang nagkatitigan, ama at anak. Walang salitang namutawi sa umpisa. Akala ko, mahina ang tinig ni Lucas. Katapusan ko na, buti dumating ka ama. Lumapit si Miguel sa gilid ng kama. Hindi kita iiwan, sagot niya. Hindi ngayon. Tumahimik ulit. Parang may gustong sabihin si Lucas, pero nag-aalinlangan. Sa wakas, huminga siya ng malalim. Ama, pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Napatingin si Miguel sa kanya. May kung anong kaba sa mga mata nito. Ano yun? Marahang kinuyam ni Lucas ang kumot. Tungkol kay ina. Bakit parang may mga bagay na ayaw ninyong sabihin sa akin? Bahagyang nag-iba ang ekspresyon ni Miguel. Hindi siya agad nakasagot. Nagtagpo ang mga mata nila. May kinalaman ba siya sa nangyari? Sa Rosa Negra, tumigil ang mundo sa loob ng silid. Humigpit ang hawak ni Miguel sa sandalan ng kama. Parang may bigat na bumalik mula sa nakaraan. Kung nagustuhan ninyo ang episode 51, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.